So, ibig sabihin, kung may voltage drop ka ng 10 volts, yung booster mo ay 10 volts lang. Para mas madali nyo maintindihan yung principle na yun, ito yung example. Ito yung isang example lang. May isa lang. So, a two-wire system has the voltage at the supply end maintained at 500 volts. The line is 3 kilometers long. If the full load current is 120 ampere, what must be the booster voltage and output in order that the far end voltage may also be 500 volts? Take the resistance of the cable at the working temperature as 0.5 ohm per kilometer. So, mas madaling explanation. Sabihin natin ito yung aking supply. May impedance ako dyan, tapos ito yung load natin. Kung 500 volts to, gusto natin gawing 500 volts yan. Kaso sabihin natin, meron ka ditong voltage drop na 150 volts. So, syempre, hindi ito magiging 500. So, ang gagawin natin, maglalagay lang ako ng isang generator na naka-series na ang voltage niya is 150. So, ang mangyari nun, magka-cancel out yung voltage drop natin. Kaya mamimitigay ko siya ng 500 volts pa rin. So, yun lang ang ibig sabihin ng booster. Mas mura yan, sir. Ha? Mas mura siya in the sense na sa isang machine ito. Kumpara dito na dalawang machine ang ginagamit natin. So for example, meron akong 3 kilometer long na ngayon kasi hindi na tayo, nung DC systems pa tayo, nung panahon to nila Edison. Ngayon, ginagamit mo na, pwede mo siyang gamitin, sabihin natin, sa LRT, yung mga may DC system. Pag DC system, pwede mo pa siyang gamitin. Pero since majority is AC, kaya hindi mo, wala na tayong gamitin. Okay, so let's say we have this one. 2-wire system, 3 kilometers long, 500 yung maintain natin, 120 yung load current, ano daw yung kanyang voltage. So, syempre, una mong hanapin yung resistance. Ano yung resistance? 0.5 ohm per kilometer. So, times natin 3, dahil 3 kilometers, 1.5 ohms. So, voltage ng booster is equal to 1.5 ohms times 120. 180. O, yan na yun. 180 volts. Tapos na, sir? Yung voltage. O, tapos output daw. So, ano yung output ng booster natin? 180 times 1.20. 21,600 kilowatts. 21.6. So, yan na yung ating booster voltage and output. Ayan. Tapos na, sir? Parang doon na kami, sir. Ano na kami, sir? Ulitin ko. Pagpadali, ayaw nyo. Kasi Pagpadali. nakakagpunta. Sa exam, may sir. mali. Sa exam, nakatakas. Sir, Ulitin natin ha. Ang Ang purpose kasi ng booster is just to amplify. Cancel out. to minimize or cancel out yung losses because of voltage drop. So, kung ano man yung voltage drop mo, yun yung size ng booster. Sir, bakit daw po booster tawag sa akin? O kaya nga, booster, ano pa ginagawa? Ano yung ibig sabihin ng boost? Increase ng voltage. Cancel. Kaya po kina-cancel out kasi nga di ba losses to, voltage drop. So, i-increase mo, i-boost mo yung voltage. So, magka-cancel out yung drop natin. Sir, tapos Okay. So, tapos na tayo sa buong DC distribution. Now, yung AC distribution
information, kahit hindi ko ituro yun, masasagutan nyo, pero may discussion naman yung next week, wag kayo mag-alala. Ano lang ang mangyayari nun? For example pero hindi tayo magsasolve ha. May isang tray kami dyan, sir. May isang tray ng itlog. Isang tray. Sabihin natin 230 volts. Ito, 50 ampere, 0.8 lag. 60 ampere, 0.9 lag. Power factor. Tapos ito ay 0.05 plus gain 0.06 Ay, sir, kailangan siguro. per kilometer. Ay, ayan. So, paano mo kukunin ito at saka ito? ACL. So, ang ID natin is 60 bar angle negative inverse cosine 0.9. Bakit negative? Lag. Pag lag negative. Pag IA naman, ano mangyari sa kanya? IB plus 50 bar negative inverse cosine. Yes. Then, for example, magki-KVL ka na lang. Is 1, group 2. So, ang gagawin mo lang naman dyan is A tapos B. Ganyan lang pala. Charot. Hindi na pala, sir. BA is equal to 230 minus IAZ. Kung ano man yung impedance mo dito. Then, yung sa kabila, BB is equal to BA minus IB. Ganun pa rin, same lang. Ang mangyari lang is complex number lang tayo. Baka pinasabi Pero ko. sila possible yung inverse cosine tapos negative 0.8. Inverse cosine ng negative 0.8. Hindi, sir. Kapag naging negative daw yung 0.8, tas if tas negative yung Ha? magiging leading yun, sir. Ang ginawa mong negative 0.8. Opo. Karaniwan kasi, pag ganito, nilalagay mo na lang kung lag or lead. Pero usually, ang value naman natin, daw, negative 1 to positive 1 lang. Pero sa totoo lang, wala namang negative na 0 to 1 lang. Ang ibig lang sabihin ng negative natin dito ay leading. Bakit naging leading yon? Balikan niyo yung power triangle. Diba? Ito yung aking S, P, and Q. So pag positive ang Q mo, ibig sabihin, lagging ka. Pag binaba mo siya papunta dito at ang Q mo ay pababa, negative yon. So leading power factor. So leading power factor. Yun lang naman yung magiging approach natin pag sa AC. Pero may mga example naman kayo sa AC na sasagutan naman sa next week. Okay, sa Friday, gagamitin natin to ha. So, Nagpapasabi. gawa na kayo ng grupo, tig-5 bawat grupo. Magdadala kayo ng isang experiment. Kala ko fuse. Yung isang experiment. Fuse na agad eh. Wala mo ng fuse, isang experiment. Yung per group yan isang experiment lang. So, i-check ko lang yung data nun. Ang submission ulit nun, week after. So, since wala akong week after, kung sino man yung magsasab, sa inyo bibigay, sa kanya nyo ibibigay, ha? Ay, yung ano mo wala ng positive. Charot lang. So, yun ha. Please, maaga tayo sa 5:30 to 8:30 ha. Kasi kung hindi, baka hindi kayo matapos lahat.